Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig? Halina't pakinggan natin. Sabi nila, ang pag-ibig ay isang mahiwagang puwersa na nagbibigay kulay sa ating buhay. Ngunit paano kung ang mahiwagang ito ay nagtatago ng mga lihim na kayang sumira sa lahat ng iyong pinaniwalaan? Isang malakas na kalampag ang yumanig sa dibdib ni Hiraya, hindi dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang marangyang tahanan, kundi dahil sa tunog ng pagkabali ng isang bagay na mas mahalaga, ang pagkabali ng kanyang tiwala. Nanginginig ang mga kamay ni Hira habang hawak ang malamig na bakal ng hawakan ng telepono. Ang dating init na nadarama niya sa tuwing nahahawakan ang bagay na ito, na sa kanya'y simbolo ng koneksyon kay Efren, ngayon ay napalitan ng panlalamig at kirot na tila dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang hangin sa silid-tulugan ay tila bumigat, nagiging mahirap huminga. Bawat segundo ay parang isang oras na lumilipas, puno ng walang tigil na pag-ikot ng mga tanong sa kanyang isipan. Ang kanyang puso, na dati kumakanta sa saya tuwing kasama si Efren, ngayon ay tumitibok ng marahas, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot at pagdududa. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha mula sa kanyang mga palad. Ang refleksyon niya sa salamin ng vanity mirror ay tila hindi na siya ang Hiraya na kilala niya. Ang mga mata niya'y puno ng luha, ang kanyang bibig ay nakabukas na parang naghahanap ng sagot sa kawalan. Ang kanyang mundo, na puno ng kulay at pag-asa, ay biglang nagdilim, napalitan ng mga anino ng katotohanan na kanyang natuklasan. Ang pagiging kompleto niya sa piling ni Efren ay isang ilusyon lamang pala. Ang mga pader ng kanilang mansyon na dating nagsisilbing saksi sa kanilang pagmamahalan, ngayon ay tila mga bilangguan. Bawat sulok ay naglalaman ng alaala ng mga kasinungalingan. Ang mga mumunting detalye, ang pabango ni Efren na hindi nagaanong naamoy, ang mga gabing nauuwi sa pagpupuyat nito dahil sa trabaho, ang mga impersonal na halik, lahat ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Isang malaking piraso ng palaisipan ang nabuo. Isang larawan ng pagtataksil na hindi niya inakala. Pinilit niyang isaayos ang kanyang sarili. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang mag-isip. Ngunit paano ka mag-iisip nang malinaw kung ang pundasyon ng iyong buhay ay biglang gumuho? Sino si Bayani? Bakit ang pangalan nito ang paulit-ulit na lumalabas sa mga mensaheng iyon? Ang bawat letra sa screen ay tila mga tinik na bumabaon sa kanyang puso. Ang pagdududa ay nagsimulang maghasik ng lagim sa kanyang isipan. Unti-unting nilalamon ang anumang natitirang kapayapaan. Ang mga tanong ay bumubulong, nang aasar at nang aakit sa kanya na isipin ang pinakamasamang senaryo. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila bumibilis. Bawat TikTok ay isang paalala ng paglipas ng oras at ng katotohanang kailangan niyang harapin. Hindi na niya kayang manatili sa dilim ng hindi pag-aalam. Ngunit ang paghahanap ng liwanag na ito ay maaaring maging mas masakit pa kaysa sa pananatili sa kawalan. Ang pintig ng kanyang puso ay tumataginting na parang tambol ng digmaan, naghahanda para sa laban na hindi niya inaasahan. Isang laban para sa kanyang karangalan at sa kanyang hinaharap. Lumipas ang mga araw na tila ba mga anino sa paningin ni Hira. Ang kanyang dating masiglang pagkatao ay napalitan ng isang tahimik at mapagmasid na presensya. Sa labas, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga dating gawain. Ang paghahanda ng hapunan para kay Efren, ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, ngunit sa loob, isang bagong plano ang nabubuo. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi naging dahilan upang siya ay bumagsak. Bagkus ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ang lakas na maghanap ng katarungan sa sarili niyang paraan. Pinagmasdan niya si Efren, ang dating minamahal, na ngayon ay tila isang estranghero.
Ang bawat kilos nito, ang bawat salita, ay sinusuri niya nang may lamig ng isang manlalaro na nagmamasid sa kanyang kalaban. Nalaman niya ang pangalan ng babaeng iyon, Bayani Malaya. Ang tunog pa lamang ng pangalang iyon ay nagbibigay na ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang pagtigas ng kanyang loob. Isang umaga, matapos ang isa pang gabi ng pagpupuyat at pag-iisip, nagdesisyon si Hira. Hindi niya kayang harapin si Efren ng direkta. Alam niyang magmumukha lamang siyang desperado, isang babaeng nagwawala dahil sa pagtataksil. Sa halip, isang mas mapanganib na landas ang kanyang tinahak sa pamamagitan ng mga di inaasahang paraan, paggamit ng kanyang koneksyon sa mga kaibigan at pag-aaral sa mga nakaraang transaksyon ng pamilya. Nalaman niya ang ilan sa mga paulit-ulit na nakakasalamuha ni Bayani. Sa huli, nakahanap siya ng paraan upang makipagkita dito. Ang pinili niyang lugar ay hindi ordinaryo. Isang maliit at tahimik na kafe sa isang lumang bahagi ng lungsod. Ang pangalan nito ay Cafe Alaala. Ang pangalang yun mismo ay nagbibigay na ng kakaibang pakiramdam. Isang lugar kung saan tila humihinto ang panahon, kung saan ang mga alaala ay nananatili, mabuti man o masama. Tamang-tama, naisip ni Hira. Ito ang magiging simula ng isang bagong alaala, isang alaala ng kanilang pagtutuos. Nang makarating si Hira sa kafe, nakita niya si Bayani na naghihintay, nakaupo sa isang sulok na mesa, malapit sa bintana. Nakasuot ito ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamalaki at determinasyon na hindi maitatanggi. Ang mga mata nito ay matalas, tila sinusuri ang bawat paparating. Nang magtama ang kanilang mga tingin, isang mabilis na kislap ng pagkilala at marahil ay pagtataka ang dumaan sa mukha ni Bayani. Umupo si Hira sa tapat nito, pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Nag-order sila ng kanilang mga kape at sa mga sandaling iyon, tanging ang tunog ng mga makina at ang mahinang usapan ng ibang mga customer ang maririnig. Salamat sa pagpunta mo, Bayani. Panimula ni Hira. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng bakal. Alam kong hindi ito ang inaasahan mong pag-uusap natin. Ngumisi si Bayani. Ano bang gusto mong pag-usapan, Hira? Ang asawa mong halos hindi na umuuwi. O ang mga bagay na alam kong hindi mo kayang matanggap? Hindi sumagot si Hira. Sa halip, nagpatuloy siya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Bayani. Alam ko na. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Efren. Bahagya magkabasa? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Bayani, ngunit mabilis itong nabawi. At ano ngayon? Magwawala ka ba? Iiyak? Susugod ka sa akin? Hindi, mariing sabi ni Hira. Hindi ko gagawin yan. May iba akong plano. Tumingin si Hira sa paligid. Tinitiyak na walang nakakarinig. Bago bumulong. Naisip ko, bakit hindi natin pagtulungan ng isa't isa? Bakit hindi natin kunin ang nararapat sa atin mula kay Efren? Nagulat si Bayani sa sinabi ni Hira. Tila hindi makapaniwala na ang babaeng ito, ang asawa ng lalaking kanilang pinag-aagawan, ay nag-aalok ng isang kasunduang tulad nito. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Hira ang kanyang ideya. Isang komplikadong plano ng pagmamanipula sa mga pinansyal na transaksyon ni Efren, ang paglikha ng mga pekeng dokumento, ang pagpapalabas na tila ba ang lahat ng pagkalugi ay dahil kay Efren, habang sila naman ni Bayani ang makikinabang sa naiwang yaman. Binigyang diin ni Hira ang mga panganib na dala ng pagiging mahirap, ang kanyang pagnanais na hindi na muling maranasan ng kahirapan. Isang emosyong alam niyang lubos na nauunawaan ni Bayani. Si Bayani, na lumaki sa kahirapan at laging nangangarap ng mas magandang buhay, ay nakakita ng pagkakataon. Ang inaalok ni Hira ay hindi lamang pera,
kundi kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan. Kalayaan na hindi na muling maging mahina. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa kasakiman. Ang kanyang ngiti ay lumapad. Mukhang maganda ang napag-usapan natin, Hira, sabi ni Bayani. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Pero sigurado ka ba dito? Hindi ito laro. Alam ko, sagot ni Hira. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang determinasyon, isang maliit na tinig ng pag-aalala ang bumubulong. Ang pagpasok sa mundong ito ay isang desisyon na hindi na niya mababawi. Ngunit tiningnan niya si Bayani, ang babaeng kanyang naging karibal, at nakita niya hindi lamang ang kasamaan, kundi ang isang kasabwat na may parehong pagnanasa. Handa na akong simulan ng laro. At doon, sa tahimik na sulok ng Cafe Alaala, nagsimula ang isang mapanganib na kasunduan, isang kasunduang nagbubuklod sa dalawang babae na may magkaibang motibasyon ngunit iisang layunin, ang gamitin ang pagtataksil bilang sandata. Cliffhanger. Habang naghihiwalay sila, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Bayani. Isang nangiting hindi nakikita ni Hira, na nagpapahiwatig na ang plano ay maaaring hindi lamang sa paraang naiisip ni Hira. Nagising si Efren na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang dating yakap ni Hira, na dating nagsisilbing kanlungan at kapayapaan para sa kanya, ngayon ay tila isang gabing nawala na ang init. Napansin niya ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Ang mga matang minsay puno ng pagmamahal, ngayon ay tila may tinatagong kalungkutan at pagdududa. Ang mga sagot nito sa kanyang mga tanong ay maikli, malamig, at puno ng distansya. Kapag sinusubukan niyang lumapit, tila ba may hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Ito ba ang bunga ng kanyang mga naging pagkukulang? Ang kanyang pagiging abala sa trabaho, ang mga gabing hindi siya umuuwi, ang pagkabigo niyang ibigay ang lubos na atensyon na nararapat para kay Hira? O may iba pa? Ang alaala ng mga text message ni Bayani, ang mga paulit-ulit na tawag nito na kadalas ay sinasagot niya sa labas ng bahay, ay bumabalik sa kanyang isipan na parang mga multo. Efren, kailan ka uuwi? Ang boses ni Bayani, puno ng pagkaakit at pagkauhaw, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Namimiss na kita. Kailangan ko ng tulong mo. Makiyang mga salitang yon na dating nagbibigay sa kanya ng kakaibang kilig at pakiramdam ng kapangyarihan, ngayon ay nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa. Si Bayani, ang babaeng nagpapakita sa kanya ng ibang mundo. Isang mundo na puno ng init at pagtanggap na tila kulang sa kanyang tahanan. Ngunit ang mga hinihingi nito, pera, alahas, mga pangakong hindi niya kayang tuparin lahat, ay nagsisimula ng maging pabigat. Hindi ko pa kayang bigyan ka ng ganyan ngayon, Bayani. Mahinang sabi ni Efren sa telepono habang nakatingin sa malaking bintana ng kanyang opisina kung saan nakikita niya ang walang katapusang tanawin ng lungsod. Marami akong pinagdadaanan sa trabaho. Huwag mo akong lokohin, Efren. Sigaw ni Bayani, ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng galit. Alam kong kaya mo. Huwag mong sabihing hindi mo kayang ibigay sa akin ang nararapat sa akin. Ayokong maging pangalawa lamang. Napapikit si Efren, ang kanyang sentido ay kumikirot. Ang presyon mula kay Bayani ay nagiging hindi na makayanan. Ngunit kasabay nito, nararamdaman niya ang kakaibang takot. Takot na baka malaman ni Hira ang lahat. Takot sa kung ano ang magiging reaksyon nito. O baka naman, alam na nito, ang pagiging tahimik ni Hira, ang mga titig nito na tila tumatagos sa kanya, ay nagpaparamdam sa kanya na nasa ilalim siya ng isang uri ng pagsisiyasat. Sa kanyang pagbubuklat ng mga dokumento para sa isang paparating na proyekto, napansin niya ang ilang mga numero na hindi pamilyar.
Mga malalaking halaga na tila nawala sa mga account ng kumpanya. Mga transaksyon na hindi niya maalalang inaprubahan. Napakunot ang noo niya. Sino ang maaaring gumawa nito? Hindi niya maalala na nagbigay siya ng anumang autorisasyon para sa mga ito. Sinuri niya muli ang mga pangalan sa mga resibo at dokumento. May isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga di inaasahang paggastos. Isang pangalan na hindi niya lubos na maintindihan ang koneksyon sa kanilang mga operasyon. Ang pangalan ni Bayani Malaya, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tila consultant o supplier na may kakaibang bayarin. Bakit nasa mga dokumentong ito ang pangalan mo, Bayani? Bulong ni Efren sa sarili habang hawak ang isang papel na may pirma na tila hindi niya sarili. Tila may malaking piraso ng puzzle na nawawala at ang bawat piraso na kanyang nahahanap ay nagdudulot lamang ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Ang laro ng mga anino na kanyang nilalaro ay nagiging mas komplikado at nararamdaman niya na unti-unti na siyang nalulunod sa sarili niyang mga desisyon. Ang pakiramdam ng pagiging kontrolado, hindi ng sarili niyang kapalaran, kundi ng mga pangyayari sa paligid niya, ay nagsisimulang manahan sa kanya, nagpaparamdam ng isang uri ng kawalan ng kakayahan na hindi niya naranasan noon. Cliffhanger. Habang nakatingin si Efren sa isang email na may subject na, babala? Hindi autorisadong transaksyon. Natanggap niya ang isang biglaang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses na puno ng determinasyon ang nagsalita. Efren Amihan, may mga bagay kang kailangang malaman tungkol sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at sa mga bagay na hindi mo alam. Ilang linggo nang binabagabag si Sinag ng isang mabigat na pakiramdam. Si Hiraya, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang Hira, na kilala niya bilang isang bukas na aklat, ay tila nagtayo ng isang matibay na pader sa pagitan nila. Ang mga tawag niya ay madalas hindi sinasagot. Ang mga mensahe niya ay tinutugunan ng maiikling, "Okay lang ako," o "busy lang," mga salitang alam niyang kasinungalingan. Kaya't nang sa wakas ay pumayag si Hira na makipagkita sa kanya sa isang maliit na parke, dala ni Sinag hindi lamang ang pananabik, kundi pati na rin ang isang malaking pag-aalala. Pagdating niya, nakita niya si Hira na nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo, sa mga batang naglalaro. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Sinag ang pagbabago. Ang dating kislap sa mga mata ni Hira ay napalitan ng isang madilim na ulap. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na hindi nakikita. Namumutla ang kanyang mga labi. At kahit sa ilalim ng katanghalian, tila ba nilalamig siya. "Hira!" Malumanay na tawag ni Sinag habang papalapit. Napalingon si Hira at isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi nito naabot ang kanyang mga mata. "Sinag, buti nakarating ka." "Siyempre naman," sagot ni Sinag, umupo sa tabi niya. "Kamusta ka na?" "Totoo ha, wag mo akong bibigyan ng okay lang na sagot." Bumuntong hininga si Hira. Ang hangin ay tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. "Hindi ko na alam, Sinag. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko." Iyon na ang simula. Dahan-dahan, sa gitna ng mga pag-aatubili at mga luhang pinipigilan, nagsimulang magkwento si Hira. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Bayani. Hindi niya idinetalye ang kasunduan sa Cafe Alaala. Ngunit inamin niya ang pinakamasakit na katotohanan. May iba si Efren. Halos pabulong na sabi ni Hira. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabaon sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Sinag ang pagkirot ng kanyang puso para sa kaibigan. Hinawakan niya ang kamay ni Hira na malamig na parang yelo. "Hira, I'm so sorry." Ngunit ang sumunod na sinabi ni Hira ang tunay na gumulantang kay Sinag. "Pero hindi ako iiyak lang, Sinag. Hindi ako magiging biktima. May ginagawa ako. May laro akong sinimulan para protektahan ang sarili ko, para bawiin ang dapat na sa akin."
Nagulat si Sinag. Ang Hiraya na kilala niya ay malambing, mapagbigay, at kadalas ay inuuna ang kapakanan ng iba. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may ibang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng determinasyon na may kamang panganib. Anong laro, Hira? Anong ibig mong sabihin? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Isang laro kung saan ako ang magtatakda ng mga patakaran. Sagot ni Hira. Ang kanyang boses ay may kakaibang tigas. Hindi na ako papayag na ako ang laging talo. Kailangan kong lumaban. Sa isang iglap, naramdaman ni Sinag ang dalawang magkasalungat na emosyon. Paghanga sa katatagan ng kanyang kaibigan at isang matinding takot sa landas na tinatahak nito. Alam niya ang ibig sabihin ng paglaban sa mga sitwasyong ganito. Ito ay puno ng panlilinlang, ng mga kasinungalingan at ng mga taong handang gawin ang lahat para sa kanilang sariling interes. Hira, makinig ka sa akin. Pakiusap ni Sinag, hinigpitan ng hawak sa kamay ng kaibigan. Naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko na gusto mong lumaban. Pero mag-ingat ka. Ang mga taong kayang manira ng pamilya. Ang mga taong tulad ng babaeng yon. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin. Mapanganib sila, Hira. Baka sa laro na sinasabi mo, ikaw ang masaktan sa huli. Tumingin si Hira kay Sinag at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Sinag ang tunay na Hiraya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pasasalamat. Alam ko, Sinag, at natatakot ako. Pero mas natatakot akong manatiling walang ginagawa. Ito na lang ang paraan na nakikita ko. Niyakap ni Sinag ang kanyang kaibigan ng mahigpit. Nandito lang ako, Hira. Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Pero please, mag-ingat ka. Umuwi si Hira ng gabing iyon na may bahagyang gumaang pakiramdam dahil sa suporta ni Sinag, ngunit mas tumindi rin ang kanyang kamalayan sa panganib na kanyang kinakaharap. Habang nag-iisa sa kanyang silid, hawak ang isang baso ng tubig, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang bawat salita ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Akala mo ba matalino ka? Alam namin ang laro mo. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo. Cliffhanger, nabitawan ni Hira ang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagkabali ng kanyang panandaliang kapayapaan. Ang kanyang laro ay hindi na isang lihim. May iba pang nakakaalam. At sila ay nagmamasid. Ang mensaheng iyon ay sumunog sa isipan ni Hira. Ang bawat pag-vibrate ng kanyang telepono, ang bawat hindi kilalang numero na tumatawag, ay nagdudulot ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang laro na akala niya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ay mayroon na ngayong ibang manlalaro. Isang manlalaro na nagmamasid mula sa mga anino at naghihintay. Ang determinasyon na dati niyang naramdaman ay unti-unting nababalutan ng takot. Hindi nagtagal, ang mga epekto ng kanilang mga pinansyal na manipulasyon ay nagsimulang lumitaw na parang mga lamat sa isang salamin. Isang gabi, umuwi si Efren na tila isang bagyo na handang manalasa. Ang dati niyang kalmadong disposisyon ay wala na. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Anong nangyayari, Hira? Sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa kanilang malaking sala. Ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa sahig. Dalawang malalaking investor ang biglang umatras. May mga ulat ng anomalya sa ating mga account. Ang pangalan ko, ang reputasyon na binuo ko ng maraming taon, ay unti-unti nang nasisira. May alam ka ba dito? Nakatayo si Hira sa may kusina. Hawak ang isang baso ng tubig. Nanginginig. Pinilit niyang magpakita ng pagkagulat, ng pag-aalala. Efren,
Anong sinasabi mo? Paanong nangyari yan? Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na takot ang gumapang. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula ng pagbagsak? Ngunit tila mas mabilis ito kaysa sa inaasahan niya. Mas magulo. Hindi ko alam, sagot ni Efren. Sinabunot ang sariling buhok. Parang may multo sa loob ng kumpanya. Ginagalaw ang pera nang walang pahintulot ko. At lahat sila sa akin nakatingin. Habang nasa gitna sila ng mainit na pagtatalo, biglang tumunog ang telepono ni Efren. Isang video call mula kay Bayani. Sa halip na itago ito, sa kanyang pagkataranta, sinagot ito ni Efren sa harap mismo ni Hira. Ang mukha ni Bayani ay lumitaw sa screen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Efren, nasaan na ang perang ipinangako mo? Akala mo ba lolokohin mo lang ako? Ang mga investor mo ay simula pa lang. Mayroon pa akong mga alas na hindi mo magugustuhan. Natigilan si Efren. Natigilan din si Hira. Hindi ito ang plano. Bayani, huwag dito. Pakiusap ni Efren. Huwag dito? Saan mo gusto, Efren? Sa impyerno? Tumawa si Bayani ng mapakla. Bigla itong napatingin sa direksyon kung saan nakikita nito si Hira sa likuran ni Efren. Ang neiba mo, ang ngiti nito ay naging isang mapanganib na ngisi. Nariyan pala ang Reyna. Kamusta, Hira? Nagugustuhan mo ba ang palabas? Kung hindi nyo ibibigay ang gusto ko, sisiguraduhin kong pareho kayong luluhod sa putikan. Ang lahat ng sikreto ninyo, ang lahat ng baho mo, Efren, at ang matalinong plano ng asawa mo. Ilalabas ko lahat. Pinatay ni Efren ang tawag. Ang silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Nakita na ni Hira ang tunay na kulay ni Bayani. Hindi ito isang simpleng kasabwat na naghahangad lang ng pera. Ito ay isang ahas, handang manuklaw sa kahit sino. Kahit pa sa taong akala niya ay kakampi nito. Naramdaman ni Hira ang pag-akyat ng asido sa kanyang sikmura. Ang plano ay hindi lamang nawawala sa kanyang kontrol. Ito ay ginagamit na laban sa kanya. Si Bayani ay hindi lang gustong yumaman. Gusto nitong wasakin silang lahat. Kinagabihan, hindi makatulog si Hira. Ang mga salita ni Bayani ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bumangon siya at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Kailangan niyang malaman kung ano ang mali. Kailangan niyang suriin muli ang bawat pekeng transaksyon, bawat dokumentong kanilang minanipula. Habang isa-isa niyang binubuklat ang mga digital na file, isang particular na folder na may label na Personal Assets AUL ang nakakuha ng kanyang pansin. Hindi niya maalalang ginawa nila ito. Sa pag-click niya dito, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa loob, nakita niya ang mga kopya ng mga dokumento ng kanyang personal na bank account. Ang account kung saan nakalagay ang perang minana niya mula sa kanyang mga magulang. Isang bagay na hiwalay sa yaman nila ni Efren. At sa ilalim nito, may isang draft ng isang deed of sale na naglilipat ng pagmamay-ari ng isang maliit na property na nakapangalan sa kanya. Papunta sa isang kumpanyang hindi niya kilala, ngunit ang mga detalye ng contact ay tumutugma sa mga impormasyong alam niya tungkol kay Bayani. Cliffhanger. Napahawak si Hira sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti kay Efren. Hindi lang ito tungkol sa pera ng kanilang kumpanya. Mula pa sa simula, ang tunay na target ni Bayani ay siya. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bayani habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin ng kanyang maliit ngunit malinis na apartment. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay paalala ng kanyang pinagmulan, isang buhay na puno ng kakapusan, kung saan ang bawat sentimo ay pinaghirapan. Ngunit hindi na magtatagal. Ang lahat ng yon ay magiging isang malayong alaala na lamang.
Ang laro ay nasa huling yugto na at hawak niya ang lahat ng panalong baraha. Ang gulat sa mukha ni Hira, ang pagkataranta sa boses ni Efren, ang mga ito ay musika sa kanyang pandinig. Ang pag-aakala ni Hira na siya ang nagkokontrol ng laro ay katawa-tawa. Mula sa simula, si Hira ay isa lamang kasangkapan, isang hagdan na kailangan niyang apakan para maabot ang tunay niyang layunin. At si Efren? Si Efren ang pinakamalaking kahinaan ng hagdang yon. Isang mahinang baitang na madaling sirain. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang telepono. Si Efren. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pagmamakaawa at galit. Bayani, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Kalma ka lang, Efren. Sagot ni Bayani. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Pumunta ka rito sa apartment ko. Mag-isa ka lang. Pagdating ni Efren, ang kanyang itsura ay malayo sa makisig at kontroladong negosyante na nakilala ni Bayani. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano to, Bayani? Anong ginagawa mo? Bungad niya, hindi na nag-abalang umupo. Bakit mo ako idinadamay sa mga investor? Akala ko ba kakampi kita? Sinisira mo tayong dalawa. Tumawa si Bayani, isang tawang walang kagalakan. Tayo? Efren, mahal, kailanman ay walang tayo. Mulat sa pool, mayroon lang ako. At mayroon kang silbi. Napakunot ang noo ni Efren, hindi maunawaan ang sinasabi niya. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Bayani sa kanya, dahan-dahan, na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang nasukol na biktima. Akala mo ba talaga ang kakarampot na pera ng kumpanya ninyo ang habol ko? Oo, malaking tulong yon. Pero iyon ay panimula lamang. Ang tunay kong premyo, itinuro ni Bayani ang dibdib ni Efren gamit ang isang daliri, ay hindi ikaw at lalong hindi ang kumpanya mo. Ang gusto ko ay ang yaman na nakatago sa likod ng pangalan ng asawa mo. Ang personal niyang yaman, Efren. Ang mana niya. Ang mga ari-arian na hindi mo man lang kayang hawakan. Nanlaki ang mga mata ni Efren. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng dahan-dahang pagkaunawa at kasunod nito ay ang matinding takot. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ang kahinaan mo sa akin ang naging susi ko, pagmamalaki ni Bayani. Habang abala ka sa pagtatago ng relasyon natin, abala ako sa pagkuha ng mga impormasyon. Ang access mo sa mga computer, ang mga password na ibinulong mo sa akin sa kalasingan, ang mga dokumento na iniwan mo lang kung saan-saan. Ginamit ko ang lahat ng iyon. Ginamit kita, Efren. Ginamit kita para sirain ang sarili mong asawa. Ipinakita niya ang isang folder sa kanyang laptop. Mga pekeng dokumento, mga finabricate na email, mga audio recording na minanipula. Sa mata ng batas at sa mata ng publiko, ikaw ang mukhang masama. Isang asawang nagtaksil at nilustay ang pera ng kumpanya. At sino ang lilitaw na biktima? Si Hira. Ngunit sa likod ng lahat, sino ang tunay na kumikilos? Ako. Napaatras si Efren, napasandal sa pader, tila nawalan ng lakas. Hayop ka. Demonyo ka. Hindi ako demonyo, Efren. Giit ni Bayani. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa. Isa lang akong babaeng pagod ng maging mahirap. Pagod na akong maging talunan. At gagawin ko ang lahat para hindi na bumalik sa putik kung saan ako nanggaling. Ang pagsisisi ay bumalot sa buong pagkatao ni Efren. Ang bawat kasinungalingan na sinabi niya kay Hira, ang bawat sandaling pinili niya si Bayani, ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Hindi lang siya isang taksil na asawa, isa siyang hangal, isang bulag na naging instrumento sa pagwasak hindi lang ng kanyang sarili, kundi pati na rin ng babaeng minsan niyang sinumpaang poprotektahan. Anong gagawin mo ngayon?
Nanginginig na tanong ni Efren. Simple lang, sabi ni Bayani. Umupo sa kanyang sofa, kalmado na tila ba nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Dahil sa'yo, si Hira ay nasa isang desperadong sitwasyon at sa desperasyon, gagawin ng isang tao ang lahat. Cliffhanger. Mayroon akong isa pang set ng mga ebidensya. Patuloy ni Bayani, ipinakita ang isa pang folder sa kanyang telepono. Mga pekeng ebidensya syempre, pero napakakumbinsido. Mga ebidensya na magpapakita na si Hira ang iyong mabait at inosenteng asawa. Ang utak ng lahat ng ito na ginamit ka lang niya para ilipat ang pera ng kumpanya sa mga offshore accounts. Kung hindi mo siya mapipilit na ibigay sa akin ang gusto ko, ilalabas ko ito at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niyong dalawa. Ang pagkatuklas sa tunay na plano ni Bayani ay isang sampal. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay isang walang tigil na pambubugbog sa kanyang kaluluwa. Kinaumagahan, nagising si Hira hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. Mga tawag mula sa mga kaibigan, pamilya, at mga numerong hindi niya kilala. Nang buksan niya ang social media, doon niya nakita ang dahilan. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Isang kilalang online news portal ang naglabas ng isang exclusive na artikulo. Ang headline ay malaki at mapanira. Mayaman na ginang, utak sa likod ng paglustay sa sariling kumpanya ng asawa. Naglalaman ang artikulo ng mga kopya ng mga pekeng email kung saan tila siya ang nag-uutos kay Efren na ilipat ang pondo. May mga bank statement na minanipula para palabasin na ang pera ay napupunta sa mga personal na account na konektado sa kanya. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit hinabi ng napakagaling, napakakumbinsido. Siya, si Hiraya Liwayway, ay ipinipinta bilang isang sakim at mapanlinlang na asawa. Isang babaeng handang sirain ang sariling asawa para sa pera. Ang laro na sinimulan niya para sa katarungan ay binaliktad ni Bayani para gawin siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang kahihiyan ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang pinto ng kanilang silid ay bumukas ng malakas. Pumasok si Efren, ngunit hindi ito ang Efren na galit at desperado ng nakaraang gabi. Ito ay isang Efren na talunan. Ang mga mata ay puno ng takot na hindi pa niya nakikita kailanman. Hira! Basag ang boses nito. Efren, hindi totoo yan. Alam mo yan. Pakiusap ni Hira, ang kanyang boses ay nanginginig. Pakanato ni Bayani. Ginagamit niya tayo. Umiling si Efren, umiiwas ng tingin. Galing ako sa kanya. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Hira nang mas malalim kaysa sa anumang headline. Sinabi niya sa akin ang lahat, patuloy ni Efren, ang tungkol sa plano niya, sa mga pekeng ebidensya. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa dibdib ni Hira. Kung gayon, alam mo na, kailangan nating lumaban, Efren. Kailangan nating sabihin ang totoo. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na namatay. Nang tumingin si Efren sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa para sa sarili. Hira, may paraan para matapos to. Anong paraan? Ibigay mo na lang sa kanya ang gusto niya. Halos pabulong na, sabi ni Efren. Ang mga ari-arian mo, ang pera mo, pirmahan mo ang mga papeles. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, titigil na siya. Sabi niya, ililigtas niya ako. Tayo. Mawawala ang lahat ng ito. Napaurong si Hira, tila ba nasampal ng pagkatodo-todo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa harap ng kasamaan ni Bayani, sa harap ng kanilang posibleng pagkakakulong, ang tanging solusyon na nakikita ni Efren ay ang isuko siya. Isuko ang kanyang kinabukasan,
ang pamana ng kanyang mga magulang para lamang iligtas ang sarili nitong balat. Ito ang tunay na pagtataksil. Mas masakit pa kaysa sa pagkakaroon ng kabit. Ito ang pagtalikod ng isang duwag. Umalis ka, mahinang sabi ni Hira. Ang boses ay walang emosyon. Hira, pakiusap. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Isang sigaw na nagmula sa durog niyang puso at nawasak na pagtitiwala. Umalis si Efren, iniwan si Hirang mag-isa sa gitna ng kanilang malawak at malamig na bahay. Ang bawat sulok ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga larawan nila na nakasabit sa dingding ay mga paalala ng isang kasinungalingan. Ang kanyang plano ay gumuho. Ang kanyang kaaway ay mas matalino at mas malupit kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang asawa ay isang duwag. At siya ay nag-iisa. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ang mga ito. At ang tanging natira ay isang malawak at malamig na kawalan sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang magduda sa sarili. Tama ba si Sinag? Dapat ba ay hinayaan na lang niya? Isa ba siyang hangal na naniwalang kaya niyang laruin ang isang laro laban sa isang demonyo? Tila wala na siyang kawala. Nakakulong siya sa isang bitag na siya mismo ang tumulong na itayo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito. Iniisip na isa na namang tawag ng panghuhusga. Ngunit pangalan ni Sinag ang lumitaw sa screen. Sa huling lakas na natitira, sinagot niya ito. Hira, nasaan ka? Boses ni Sinag, puno ng pag-aalala. Huwag kang maniwala sa kahit anong nababasa mo. May nalaman ako. Mayroon akong natuklasang isang bagay na maaaring makatulong sa atin. Isang kahinaan si Bayani. Kailangan nating magkita. Cliffhanger. Isang sinag ng pag-asa, gaano man kaliit, ang nagsimulang tumagos sa kadiliman. Ngunit habang nakikinig si Hira, sa plano ni Sinag, isang anino ang gumalaw sa labas ng kanyang bintana. Isang mabilis na kislap na parang liwanag mula sa lente ng isang kamera. Hindi siya nag-iisa. May nagmamasid sa kanya. Hindi mapakali si Sinag. Mula nang makita niya ang nakasisirang artikulo online, ang kanyang dugo ay kumulo sa galit. Kilala niya si Hiraya. Alam niyang sa kabila ng sakit na dinanas nito, hinding-hindi nito magagawang manira ng ganoon. Ito ay gawa ng isang taong desperado at walang kaluluwa. At alam niya kung sino iyon. Habang si Hira ay nakakulong sa sarili niyang impyerno, si Sinag ay kumikilos. Hindi siya isang negosyante tulad ni Hira, ngunit mayroon siyang sariling lakas. Ang kanyang husay sa teknolohiya at ang kanyang malawak na network ng mga kaibigan sa industriya ng IT. Ang kanyang unang ginawa ay tawagan ng isang luma niyang kaibigan, si Marco, isang cybersecurity expert. Marco, kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor, sabi ni Sinag sa telepono. Ang kanyang boses ay seryoso. May isang babaeng nagngangalang Bayani Malaya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa digital footprint niya. Lahat. Naintindihan ni Marco ang bigat ng sitwasyon. Sa tono pa lang ni Sinag. Sa loob ng ilang oras, habang si Hira ay unti-unting nilalamon ng kawalan ng pag-asa, si Sinag at Marco ay nagtatrabaho sa dilim. Sinundan nila ang bawat bakas na iniwan ni Bayani online, ang kanyang mga lumang social media accounts, ang kanyang mga dating trabaho, ang mga IP address na ginamit niya sa pagpapadala ng mga email. At doon, sa gitna ng libu-libong linya ng data, natagpuan nila ang isang lamat sa perpektong pagkukunwari ni Bayani. Sinag, tingnan mo ito, sabi ni Marco sa kabilang linya. May isang paulit-ulit na transaksyon sa isa sa mga hindi gaanong ginagamit na bank account ni Bayani. Isang wire transfer, buwan-buwan, papunta sa isang nursing home sa probinsya. Napakunot ang noo ni Sinag.
Nursing home? Para kanino? Hindi ko alam. Ang pangalan sa account ay hindi tumutugma sa apelyido ni Bayani. Sagot ni Marco. Pero ang mas interesante ay ito. Ang mga pekeng email na ginamit para siraan si Hira, ang mga digital signature at metadata, karamihan ay nagmula sa public Wi-Fi. Pero may isang email na naglalaman ng pinakamasamang akusasyon. Ipinadala ito mula sa isang private IP address. Saan galing? Tanong ni Sinag. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Sa computer network ng nursing home na yon, isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo sa isipan ni Sinag. Ito ang kahinaan. Ito ang koneksyon na hindi alam ni Bayani na may nakakaalam. Agad niyang tinawagan si Hira. Ang marinig ang basag at walang buhay na boses ng kanyang kaibigan ay nagpatibay lalo sa kanyang determinasyon. Hira, makinig ka, mariing sabi ni Sinag pagkatapos ipaliwanag ang kanyang natuklasan. Hindi pa tapos ang laban. Mayroon tayong alas. Ang taong ito sa nursing home, sino man siya, maaaring siya ang susi, ang emosyonal na koneksyon ni Bayani. Ito ang kahinaan niya. Kailangan nating malaman kung sino siya. Habang nagsasalita si Sinag, naririnig niya ang pagbabago sa paghinga ni Hira sa kabilang linya. Ang katahimikan ay napalitan ng isang mahinang hikbi, hindi ng kalungkutan, kundi ng nabuhay na pag-asa. Paano, Sinag? Paano natin gagawin yan? Binabantayan niya ako. Alam kong may nagmamasid sa akin. Dito pumasok ang plano ni Sinag. Kailangan nating ilihis ang atensyon niya. Kailangan nating palabasin na sumusuko ka na. Anong ibig mong sabihin? Tawagan mo si Efren, utos ni Sinag. Sabihin mong pumapayag ka na. Sabihin mong pipirmahan mo na ang mga papeles, pero may kondisyon. Kailangan mong makipagkita sa kanya at kay Bayani ng personal para isuko ang lahat sa isang pampublikong lugar. Isang lugar kung saan maraming tao, maraming kamera. Isang lugar kung saan hindi siya makakagawa ng kahit anong masama. Bakit? Naguguluhang tanong ni Hira dahil habang ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa'yo at sa tagumpay na akala niya ay abot kamay na niya. Ako naman ang kikilos. Paliwanag ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Pupuntahan ko ang nursing home na yon. Aalamin ko ang katotohanan. At kapag nakuha ko na ang kailangan ko, sisirain natin siya sa mismong pag-aakala niyang nanalo na siya. Natahimik si Hira sa kabilang linya. Ang plano ay mapanganib. Puno ng paano kung. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, naramdaman niyang muli ang isang bagay na akala niya ay tuluyan nang nawala. Ang tapang na lumaban. Sige, sabi ni Hira. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit meron ng bagong lakas. Gagawin ko. Cliffhanger. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Sinag sa labas ng kanyang bintana. Papalubog na ang araw. Ang laban ay papasok na sa pinakamadilim nitong yugto. Itinipa niya ang address ng nursing home sa kanyang GPS. Alam niyang ang pupuntahan niya ay hindi isang simpleng pagbisita. Isa itong misyon na maaaring magbago sa takbo ng lahat o maglagay sa kanilang dalawa sa mas malaking panganib. Ang napiling lugar ni Hira ay perpekto. Ang grand launch ng isang bagong luxury condominium, isa sa mga proyekto kung saan minor investor ang kumpanya ni Efren. Ang lugar ay puno ng mga maimpluwensyang tao, mga miyembro ng media at mga kamera na kumukuha ng bawat anggulo. Ito ang perpektong entablado para sa isang pagtatanghal. Dumating si Hira na may dalang aura ng dignidad at kalungkutan. Ang kanyang suot ay simple ngunit elegante. Bawat hakbang niya ay may bigat, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa isang sulok,
Nakita niya si Efren at Bayani na magkasama. Si Efren ay hindi mapakali, habang si Bayani naman ay tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasakop na kaharian. Ang nangiti sa mga labi ni Bayani ay puno ng pagtatagumpay. Lumapit ito kay Hira, dala ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Mabuti naman at nag-isip ka, Hira. Bulong ni Bayani, sapat lang para marinig nilang dalawa. Isang pirma lang at matatapos na ang lahat ng gulo. Magiging malaya ka na. Hindi pa tayo tapos, Bayani. Kalmadong sagot ni Hira na ikinagulat nito. Bago pa man makasagot si Bayani, nagsimula na ang programa. Ang CEO ng developer ay nasa entablado, nagbibigay ng kanyang pambungad na pananalita. At sa gitna ng kanyang talumpati, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Biglang namatay ang malaking screen sa likod ng stage at pagkatapos ng ilang segundo, isang imahe ang lumitaw. Hindi ito ang logo ng kumpanya. Ito ay isang larawan ng isang matandang babae na nakangiti ng malungkot sa kanyang wheelchair. Napatigil ang lahat. Si Bayani na kanina'y puno ng kumpiyansa ay biglang nanigas. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Sino siya? Bulong ng mga tao sa paligid. At pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa sound system. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Hira. Ngunit hindi siya ang nagsasalita sa entablado. Isa itong recording. Ang babaeng nakikita ninyo ay si Althea Reyes. Nagsimula ang boses ni Hira, malinaw at matatag. Ang tunay na ina ni Bayani Malaya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong hall. Tumingin ang lahat kay Bayani na ngayon ay nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nagpatuloy ang recording na ngayon ay sinamahan na ng mga dokumento at larawan sa screen. Maraming taon na ang nakalipas, ang pamilya ni Gangala Reyes ay dumanas ng isang trahedya. Isang financial scam ang sumira sa kanilang maliit na negosyo. Dahilan para sila ay malubog sa utang at mawala ang lahat. Ang taong nasa likod ng scam na yon ay ang ama ni Efren Amihan. Napatingin si Efren kay Bayani. Ang kanyang mukha ay puno ng di makapaniwalang pagtataka. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Si Bayani, na noon ay isang bata pa lamang, ay lumaking puno ng galit at pagnanasang makaganti. Patuloy ng boses ni Hira. Habang ang mga email at text messages sa pagitan niya at ni Bayani, ang tunay na mga mensahe, hindi ang mga peke, ay ipinapakita. Ginamit niya ang aking asawa. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang sakit na nararamdaman ko para isagawa ang isang plano na mas matagal na niyang binuo. Hindi ito tungkol sa pag-ibig o pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Sa puntong ito, lumakad si Hira papunta sa gitna. Hawak ang isang mikropono. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Oo, nagkamali ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katatagan. Sa kagustuhan kong ipaglaban ang aking sarili, pumasok ako sa isang laro na hindi ko lubos na nauunawaan. Naging bulag ako sa sakit, ngunit hindi ako isang kriminal. Tumingin siya ng diretso kay Bayani. Naiintindihan ko ang galit mo, Bayani. Ngunit ang paghihiganti ay hindi kailanman magiging katarungan. Ang ginawa mo ay hindi pagbawi sa nawala sa'yo. Ang ginawa mo ay paninira sa buhay ng ibang tao, tulad ng ginawa sa pamilya mo noon. Biglang sumigaw si Bayani. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Walang-wala kayo sa hirap na dinanas ko. Karapat-dapat lang sa inyo yan. At ikaw, Efren, bumaling si Hira sa kanyang asawa. Ang galit sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Pinili mo ang pinakamadaling daan.
Pinili mo ang pagsisinungaling. Pinili mong talikuran ako. At iyan ang kasalanan na hinding-hindi mabubura ng kahit anong pera o kapatawaran. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit sa entablado. Si Marco, ang kaibigan ni Sinag, na may kasamang mga security personnel ng event. Ipinakita niya ang isang tablet sa mga guard na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng digital manipulation at fraud na ginawa ni Bayani. Miss Malaya, kailangan ka naming isama para sa ilang katanungan, sabi ng hepe ng security. Habang sinusubukang kunin ng mga guard si Bayani, sa kanyang huling desperadong kilos, dinampot niya ang isang matulis na letter opener mula sa isang display table at itinutok ito kay Hira. Huwag kayong lalapit. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang katawan ang humarang sa pagitan nila. Si Efren. Cliffhanger. Isang sigaw ang narinig. Hindi malinaw kung sino ang nasaktan. Ang mga tao ay nagkagulo. Ang mga kamera ay nag-flash. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Hira, nakatingin sa eksenang naganap sa kanyang harapan. Ang huling akto ng kanilang trahedya na magtatakda sa kapalaran nilang tatlo magpakailanman. Ang kaguluhan ay natapos na kasing bilis ng pagsisimula nito. Si Efren, sa kanyang kilos na puno ng pagsisisi, ay nasugatan sa braso, isang sugat na hindi gaanong malalim, ngunit sapat na upang maging simbolo ng kanyang huling pagsubok na protektahan si Hira. Agad na nadakip ng mga security personnel si Bayani. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng nag-aapoy na galit, hindi pagsisisi. Ang kanyang sigaw ay unti-unting humina. Nilamon ng mga pader ng gusali, hanggang sa ang tanging natira ay ang bulungan ng mga tao at ang walang tigil na flash ng mga kamera. Sa mga sumunod na araw, ang kwento nila ang naging laman ng bawat balita. Ngunit ngayon, ang katotohanan na ang lumabas. Si Hira ay hindi na ang kontrabida. Siya ay naging simbolo ng isang babaeng nilinlang, ngunit lumaban. Si Bayani Malaya ay nahaharap sa maraming kaso: fraud, extortion, at physical assault. Ang kanyang paghihiganti ay nagtapos sa isang selda, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang galit at kabiguan. Si Efren naman, pagkatapos magamot ang kanyang sugat, ay naharap sa isang mas malalim na pinsala, ang pagkasira ng kanyang reputasyon at ang pagguho ng kanyang buhay. Ang kumpanya nila ay nasa bingit ng pagkalugi, at higit sa lahat, nawala sa kanya ang tiwala ng babaeng minsan niyang sinumpaang mamahalin. Isang linggo pagkatapos ng insidente, nagkita sila sa huling pagkakataon sa kanilang bahay, ang bahay ng panaginip na naglaho. Ang bawat gamit ay tila saksi sa kanilang pagmamahalang naglaho. Umupo sila sa sala. May malaking espasyo sa pagitan nila. Isang espasyong hindi na kayang punan ng anumang salita. Hira, patawarin mo ako. Basag ang boses ni Efren. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Naging duwag ako. Naging makasarili. Sa halip na protektahan ka, mas inisip ko ang sarili ko. Huli na nang maintindihan ko na ikaw pa rin. Ikaw lang pala ang mahalaga. Tumingin si Hira sa kanya, hindi na may galit, kundi may isang malalim na pag-unawa at kalungkutan. Maaring mapatawad kita balang araw, Efren, para sa sarili kong kapayapaan. Pero hindi ibig sabihin noon ay kaya ko pang magtiwala. May mga bagay na kapag nabasag, hindi na kayang buuin pa. Tumango si Efren, tinatanggap ang katotohanan. Alam niyang ito na ang katapusan. Sa mesa sa pagitan nila, nakalatag ang mga papeles ng kanilang annulment. Walang pagtatalo, walang sisihan. Isang tahimik na pagtanggap sa pagtatapos ng isang kabanata. Matapos umalis si Efren, nilibot ni Hira ang bawat sulok ng bahay. Ang bawat larawan, bawat regalo, bawat alaala ay tila mga tanikala na nagkukulong sa kanya sa nakaraan. Sa isang desisyon na puno ng bigat ngunit may kasamang kalayaan,
Tinawagan niya ang isang real estate agent. Kailangan na niyang lisanin ang lugar na ito. Kailangan niyang magsimula muli. Lumipat si Hira sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Ang unang umaga niya doon, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Walang bigat sa kanyang dibdib, walang anino ng pagdududa, tanging isang payapang katahimikan. Habang nagtitimpla siya ng kape, tumunog ang kanyang telepono. Isang email. Mula ito sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng emotional at financial abuse. Nabasa nila ang kanyang kwento at iniimbitahan siyang maging isa sa kanilang mga tagapagsalita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang sakit na kanyang pinagdaanan, ang mga aral na kanyang natutunan, maaari pala itong maging inspirasyon para sa iba. Ang kanyang pinakamasakit na karanasan ay maaaring maging kanyang pinakamalaking lakas. Cliffhanger. Tumayo siya sa tabi ng bintana. Hawak ang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ito ang kanyang bagong umaga. Isang simula na walang kasiguraduhan, ngunit puno ng posibilidad. Sa ibaba, isang pamilyar na kotse ang huminto. Bumaba mula rito si Sinag. May dalang isang malaking box ng almusal at isang ngiti na kasing liwanag ng araw. Ang laban ay tapos na. Ang paghilom ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa loob ng opisina ay puno ng sigla at pag-asa. Ang mga pader ay pininturahan ng kulay puti at light gray. At ang mga malalaking bintanang salamin ay hinahayaang pumasok ang ginintuang sikat ng araw. Ito ang headquarters ng Liwayway Foundation, isang organisasyong itinayo ni Hiraya para tulungan ang mga kababaihang makabangon mula sa mga mapang-abusong relasyon sa pamamagitan ng financial literacy at small business startup grants. Sa gitna ng lahat, si Hiraya ay abala, ngunit hindi sa paraang nakakapagod. Ang kanyang bawat kilos ay may layunin. Ang kanyang mga ngiti ay totoo. Namumuno siya sa isang meeting kasama ang kanyang maliit na team. Tinatalakay ang mga plano para sa kanilang paparating na community workshop. Ang Hiraya na dating nag-aalangan at puno ng takot ay wala na. Ang babaeng narito ngayon ay isang leader, kalmado, determinado, at puno ng inspirasyon. Magandang trabaho, team! Sabi niya pagkatapos ng meeting. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Let's make this workshop our best one yet. Pagkaalis ng kanyang mga staff, pumasok si Sinag sa opisina. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Mukhang maganda ang araw ng aming founder at CEO. Bati nito, isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Tumawa si Hira, isang tawang malaya at masaya. Lahat ng araw ay maganda dito, Sinag. Salamat sa'yo. Naku, wag ako, sagot ni Sinag, habang inilalatag ang isang blueprint sa mesa ni Hira. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Tingnan mo, Hira. Mula sa isang ideya, ngayon, malapit na nating masimulan ang construction ng unang shelter natin. Pinagmasdan ni Hira ang mga plano ng gusali, isang ligtas na kanlungan para sa mga babae at kanilang mga anak. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid sa luha, ngunit ito ay luha ng pasasalamat at tagumpay. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na ang sakit na pinagdaanan ko ay naging daan para sa isang bagay na ganito kaganda. Dahil yan sa'yo? Sabi ni Sinag, hinawakan ng balikat ng kaibigan. Pinili mong gawing hardin ang lupang minsang naging libingan ng iyong mga pangarap. Ibang klase ka, Hira. Ibang-iba ka na sa Hira na nakilala ko noon. Ngumiti si Hira. Alam niya ang ibig sabihin ni Sinag. Ang Hiraya, na dating nangangarap lamang ng isang payapang buhay may asawa, ay wala na. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakatali sa isang lalaki o sa isang relasyon. Ang kanyang halaga ay hindi na nasusukat sa pagiging asawa.
Natagpuan niya ang kanyang sarili, hindi sa piling ng iba, kundi sa pagtulong sa kapwa. Natagpuan niya ang kanyang layunin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, umuwi si Hira sa kanyang apartment. Bago matulog, tumayo siya sa tabi ng kanyang bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad. Ang alaala ni na Efren at Bayani ay paminsan-minsan pa ring dumadalaw, ngunit hindi na bilang mga multo na nagdudulot ng sakit, kundi bilang mga guro na nagbigay sa kanya ng mahahalagang aral. Pinatawad na niya sila, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, isang maliit na pendant na may hugis saraw. Regalo niya ito sa kanyang sarili, isang paalala. Ang kanyang pangalan, Hiraya, ay nangangahulugang pangarap at pag-asa. Ang kanyang apelyido, Liwayway, ay nangangahulugang pagsikat ng araw. Sa loob ng mahabang panahon, akala niya ay nawala na ang kahulugan ng mga ito. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Hindi siya ang nawala ng pangarap. Siya ang naging katuparan ng isang mas malaking pangarap. Hindi na siya naghihintay ng pagsikat ng araw dahil natutunan na niyang siya mismo ang liwayway. Sa isang nangiti na puno ng kapayapaan at pagmamahal sa sarili, isinara niya ang kanyang mga mata. Handa para sa panibagong umaga na darating. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Hiraya Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang samahan ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pag-asang sumisibol, ang siyang nagbigay buhay at kulay sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat namin ang kwento ni Hiraya, naramdaman namin ang bigat ng kanyang mga pasanin, ang pait ng pagtataksil, at ang liwanag ng kanyang muling pagbangon. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanyang karanasan na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang harapin ang pinakamadilim na gabi. Dahil sa loob natin ay mayroong liwayway na naghihintay. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Sa inyong sariling paglalakbay, paano ninyo natagpuan ang inyong sariling liwayway? Ang inyong mga kwento at komento ay mahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon sa marami. Muli, maraming salamat po. Hangad namin ang inyong kapayapaan, kalakasan, at walang hanggang pag-asa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Kwentong Puso TV.